guys, ulitin natin, habaan natin konti yung video dahil para mas maunawaan. Yung kanina kasi reels yun, so medyo maiksi yun, pabilisan na ano lang. Ito mas medyo mahaba para mas clear. Problema sa inahin na bagong walay, matagal maglandi. So ito kasi yung procedure ko guys, ito po ay effective po talaga ito sa aking mga inahin. So nasubukan ko na po ito ng ilang beses po sa aking inahin at effective po talaga. So sa mga kapwa ko backyard hog racers na nagsisimula pa lang at mga baguhan, problema ninyo ay matagal maglandi ang inyong inahin. Una po ang tips ko sa inyo, 2 days before, ang ipakain po ninyo ay kung pwedeng starter, pwedeng grower. So wag nyo po tipirin sa pagpapakain. Dahil ang purpose po natin dyan, para manumbalik kaagad yung kondisyon ng inahin dahil gawa sa nagpapasuso. Dahil nahinihigop lahat ng nutrients ng inahin sa kanyang mga biik. Kaya weak po talaga yung inahin natin pag bagong walay. So kaya ang grower or starter, mataas po yan sa crude protein, pampabilis po yan para manumbalik agad yung nawawala nilang nutrition sa kanilang katawan. So 2 days before ang ipakain, grower tsaka starter. Sa araw ng pagwawalay, wag mo na pakainin ng marami. Pwedeng pakainin pero konti lang para hindi siya makapag-produce ng maraming gatas, para hindi rin masyadong pag nagwalay hindi lumalabas yung gatas, walang gatas na lumalabas, so hindi siya nakapag-produce ng maraming gatas. Then kinabukasan magpurga po kayo 2 sachet. So any brand po ng pamurga, so ang gamit ko is ivermectin, 2 sachet, 5 grams po yan. Morning lang po yan, so isang beses lang po yan pero 2 sachet. Inuulit po yan 100 days na buntis yung inahin, inuulit yung pagpurga, so medyo matagal pa. So pagkatapos magpurga, mag-inject po ng vitamins A, DE. Yan po ang pinakamahalaga guys, 10 ml. Once lang kayo mag-inject ng vitamins A, DE. Then yung pagkain na grower or starter, haluan nyo po ng sisal powder. Yung 200 grams, pwede na po iyon sa isang sakong feeds. So kung hindi nyo naman inahalo sa feeds, pwede kayong magbigay ng kada pakain is 1 teaspoon. 1 teaspoon po, yung maliit lang, hindi po tablespoon, teaspoon po. So pagkain, 2 beses lang po kasi ako nagpapakain. So 1 teaspoon sa umaga, ihalo po yan, isabay sa pagkain. 1 teaspoon din sa hapon, inihalo din sa pagkain, sinasabay. So dapat ang bagong walay 4 to 7 days maglandi na. So gawin nyo yan guys, dahil kapag hindi nyo po ginawa yan, payat yung inahin ninyo, week no week, matagal po maglandi talaga yan dahil mahina po yung katawan niya. So nakakatulong po yung pagbibigay natin. Huwag nyo po isipin yung expenses dyan sa inahin dahil kailangan niya po yan. So para mapanatili yung kalusugan niya na healthy, siyempre kapag healthy ang ating inahin, ibabalik nila yung lahat ng gastos natin. So hindi nasasayang po yun, ibabalik po nila yun. So wag po manghinayang sa gastos kapag sa inahin. Compare sa fattening, wala namang masyadong procedure sa fattening. Tamang pakain lang at quality yung feeds, tamang management, tamang linis, lalaki lang po yung fattening. Pero sa inahin, iba po. Kapag weak po ang inahin, matagal maglandi, mabilis magkasakit. Kapag umaasa lang po kayo sa mga pinapakain ninyo, hindi po sapat ang pinapakain po. Lalo na sa mga backyard katulad ko. So danas ko din po yan noon, umaabot pa nga minsan 1 buwan, mahigit pa bago maglandi. Ang tagal po talaga. So ang laki ng nalulugi po sa atin dahil bawat pakain po niyan, pera po yung pinapakain natin sa inahin. Kinonvert lang po sa feeds pero pera po talaga yan. Ang mahal ng feeds, araw-araw po yan, pera pinapakain mo. So mahalaga po yung pagbibigay ng mga food supplement, vitamins A, DE. So kapag mabilis maglandi, so mabilis mabuntis. So naiiwasan natin yung pagkalugi. So gawin nyo yun guys. Ang
grower, pagpapakain sa grower or starter, tuloy-tuloy po yan hanggang sa maglandi. Kapag naglandi na, pwede na kayo magbalik sa kung ano yung nakasanayan ninyong pinapakain. Gestating feeds or breeders. Yun po yung kadalasan pinapakain sa akin kasi gestating kasi BMIG expert. So disclaimer, wala po tayong pinopromote ng anumang produkto dito. Ito po ay for ideas only sa aking kapwa backyard hog raisers. So gawin niyo po yun guys. Sa mga nagtatanong, mga bagong followers, so marami po akong video dyan. Panoorin nyo lang about sa pag-iinahin, sa pag-produce ng mga biik, kung paano yung procedure ng mga biik. Meron na po dyan, panoorin nyo na lang po. Hindi po masasayang yung oras ninyo sa mga katulad kong hog raisers. So yun lang guys, sana makatulong po sa inyo at sana nakatulong po ako sa inyo. Malaking karangalan po kapag nakatulong po ako sa inyo, sa akin. Malaking karangalan po dahil ang hirap po kumuha ng idea sa ibang tao. Totoo po yan, naranasan ko po yan. Meron ka mang nakukuha, putol-putol, hindi buo. So ito, ginawa ko yung video. Ito po ay procedure ko lang po. Ito po ay mga base po sa mga experience ko. So lahat po ng racers may kanya-kanyang diskarte po yan. May kanya-kanyang procedure, may kanya-kanyang practice. So practice nila yon, ito po ay practice ko. Ito po naman ay sinishare ko sa inyo based po sa mga experience ko, na kung ano man yung naging problema, nasusolusyonan ko. So yun naman po yung solution, yun po yung isinishare ko sa inyo. So yun guys, maraming salamat. Sana makatulong po ako sa inyo. Happy farming everyone. God bless.